So now we are going to tackle about ionic bonding. So we already discussed the Lewis dot structure and what we can observe is that ara siya badlis, di ba? Adto siya na badlis that is considered as the bonding or ang nagpapilit sa ila, that is the bonding. And there are two types of bonding. We have the ionic bonding and the covalent bonding. But now we are going to tackle about ionic bonding. Okay, so ionic bonds form between metals and non-metals. Between metals and non-metals. Ma'am, non-metals, kag non-metals, ma'am, pwede sila maband through ionic bond? No, because elements lang na pwede maband through ionic bond is what we call metal and non-metal. Okay? So, ang metal, I've already discussed this one. Metals can be found in the middle and on the left-hand side of the periodic table, while the non-metals can be found on the right-hand side of the periodic table. Sa igbaw-igbaw na part sa right. So, this is what I mean when I said that ang non-metals kay ara siya sa right, and then ang metals kay ara siya sa left. All green is metal are metals, and all red are non-metals. And then the purple are what we can consider semi-metals. So what are ionic band? An ionic band is formed when a metal and non-metal react. Okay? Strictly for metal and non-metal lang siya. Metal atoms become positively charged ions by losing electrons. So si metal atoms kuno kay nano siya nga charge ang mga metal plus sign, okay, or positive charge by losing electrons. Because, di ba si electrons kay negative. Ang sulti man diri, mulus kuno sila sang electron. So, nano naman lang kung mawatok pa ang ila negative. Di ba? Nano na lang ang mabilin? Ang ila na lang protons. Ang ila na lang positive. So, by losing electrons, meaning, nano man ang mabilin sa ila? Positive charge. So non-metal atoms become a negatively charged ions by gaining electrons. So si metal kay siya man ang mulus ang electrons, di ba? Iya ihatag ni metal ang iya electrons didto kang non-metal. So nano man ang mahitabo kang non-metal? Since gitagaan siya sang damo nga electron, damo nga negative charge, na naman ang iya sign? Siyempre man-negative lat siya, 'di ba? Ikaw ba naman tagaan sang damo kay nga ikaw ba naman sharean sang negative na mga charge? Of course, ang imo gayud charge kay negative. The oppositely charged ions are very strongly attracted to each other. This is known as an electrostatic attraction. So, ini nga yan sequence, non-metal and metal, kay daw nag-iring-iring ini sila. And then, may usa sini sa ila na grabe ka-attracted sa usa. So, that is why, kung mag-band gani, kay may ara sila gitawag nga ionic bands. And then, ang tawag sang ila attraction kay electrostatic attraction. Okay, forming positive ions. So metal atoms lost electrons to form positively charged ions with a full outer shell of electrons. So, 'di ba, as what I've mentioned earlier, si metal kay ma-positive because iya nagipanghatag ang iya negative didto sa outermost shell sang iya gikaatrakan. Bali, si metal ini ang kung naguyab-uyab pini sila, si metal ang nanguyab. Iya gihatag didto tanan niya mga negative sign didto kang non-metal. So, paano man ma-form ang negative ions? Non-metal atoms gain electrons to form negatively charged ions with a full outer shell of electrons. So, di ba, para ma-balance, pila gato ang balance or stable na valence electrons, 8 ang need, di ba? So, si fluorine, pila man si fluorine? Pila man ang iya valence electrons? Fluorine has 7 because it belongs to group 7. So, kinahanglan niya sang usa na lang. So, amin na siya, mo baylo siya kang
lithium which is belong to group 1. So si lithium iya ihatag ang iya negative charge dito kang fluorine, making fluorine stable. Kay 7 plus 1 mahimo man siya nga 8, 'di ba? Okay, I have here a handy tips. Ma'am, pila mangayan paano man mahibaw-an ma'am kung pila ang iya i-share nga electrons, pila lat ang iya i-gain na electrons. So I've already discussed about valence electrons. Valence electrons are the outermost electrons, di ba? And then si valence electrons, ma-determine siya naton kung pila ang iya valence electrons according to group number. 'Di ba? If ara siya sa group 1, it means it has one valence electrons. And then if ara siya sa group 2, it has two valence electrons. And then if ara siya sa group 3, of three valence electrons, nakadumdum pa sina. So here, mag-bonding na sila. Mag-sharing na sila. So meaning ngayon, si metal and si non-metal creates nano gani nga bonding ionic bonding since special min sa ila. Basta metal kag non-metal, ang bonding lang gid sina nila is ionic bonding. So since si metal kay since si metal siya ang muhatag, siya ang magpabaylo. Amin ang inyo mandaan ha. Metal gani siya ang muhatag, siya ang magpabaylo o iya ihatag tanan. Siya ang giver. On the other hand, when we say non-metal, siya ang mudawat, siya ang mamaylo. Ang mamaylo ay si non-metal. So meaning, for the elements in groups 1, 2, and 3, the number of electrons lost is the same as the group. Okay, so for example, we have here magnesium which is in group 2. Pangitadra ninyo sa periodic table, aray na si magnesium sa group 2. And forms, pila man ang ma-form na ion? 2 plus ion. So, ato na siya mandaanan, ano katong sulti? The electrons lost is the same as the group number. So, meaning, di ba, aton siya, ang aton lang mandaan sini, metal gani plus guide sina ang iya sign. Non-metal gani negative gid ang iya sign. Kay nga naman, for example here, aton imagine nga tao ini sila. Si magnesium or ang metal kay hilig sila manghatag, 'di ba? Hilig sila mo give. So meaning nano man ang ila traits, it is a positive trait, 'di ba? Ang pagkamahinatagon. So amin na siya ang aton mandaan. So magnesium kay siya man si metal, siya man ang manghatag, ara siya positive na traits, making it 2 plus. On the other hand, for elements here in group 6 and 7, the number of electrons gained is 8, subtract the group number. So nano adto siya, 'di ba? Anon pagkahibaw diri sa elements 1 2 3, same as the group number, 'di ba? Kung pila ang ila ihatag nga electron. So ini naman diri kang non-metal, pila man ang iya dawaton nga electron. Para mahibaw-an naton, ang iya, 'di ba, kinahanglan para ma-balance is 8. So, pila man ang iya, for example here, kang oxygen, pila man ang group number ni oxygen, ara siya sa 6. And then it states here, para makuha ang electrons, kung pila ka electrons ang mag-gain, kay isubtract lang ang group number sa 8 because we need 8 valence electrons in order to be balanced. So, 8 minus 6 equals 2. So, ang iya sign sini, basta non-metal na no gani, it is negative. So, for example, at na natin ini siya isipon o sa katao, mangutangay ini siya. So, para ma-fulfill or ma-balance, ma-satisfied siya, mamaylo siya sang duha. Kay may unom naman si oxygen, di ba? So, mamaylo siya sang duha kang magnesium. So, mga mamaylo ay nga dili na sila mamayad. So meaning, nanomi na nga trait sa usa ka tawo, it is a negative trait, di ba? So amin na siya si non-metal, ara siya negative trait. So 2 negative. So pero ang explanation gayud sini kay atong akon gihatag nga explanation.
Si magnesium non-metal iya ihatag tanan negative, pila naman lang 'di ba sa usa ka element ara gayud ang proton which is ang positive charge and then electron which is ang negative charge. So meaning kung ihatag tanan niya negative diri kang oxygen, nano naman lang ang mabilin sa iya, ang iya na lang proton 'di ba? So nano man ang sign sang proton? Plus. So amin na siya ang scientific explanation. And then here naman sa oxygen kay mugdawat man siya sang electron. So meaning kung magsigi siya dawat sang electron, na naman ang sign ni electron? Negative. So magkadamo ang iyan negative, making it negative or having a negative sign. Okay, so let's have an example. For sodium chloride, amo ni ang asin, sodium chloride. So chlorine gains an electron from sodium. Sino ang mo gain sang electron? Si chlorine. Kay siya man ang non-metal. Siya ang mudawat sang electron. Di ba ang nanguyab kay si metal which is si sodium kay siya man ang metal. Si sodium nihatag siya sang usa. Kay hain man si sodium nabilong siya sa group 1. So, chlorine gains an electron from sodium to become a negative ion, negative 1. Pila hain man si chlorine na group, 'di ba ara siya sa group 7. So nano gadto ang rule? 8 minus group kung ikapila siya na group. So, 8 minus 7, since ika-7 man na group si chlorine, pila man ang iya charge? Negative 1. Inganaon lang sina ha, i-minus lang gayud. Since nang negative man siya ma'am because non-metal man siya. 'Di ba? Amo lang gid mo ang imo mandaan. Kung positive gani siya, that is the metal. Kung negative gani siya, that is the non-metal. Nganong ma-positive gani si metal? Because iya naghihatag tanan niya negative. Ang nabilin na lang sa iya, positive na lang. Sunod, nga nung ma-negative man si non-metal because sige siya dawat sang mga negative sign. Okay? So, kung magsige siya dawat sang negative, syempre, mahimo kalat nga negative. Mahimo lat siya na negative. So, sodium loses an electron to become a positive ion or plus 1. Both ions now have a full outer shell of electrons and the ionic compound sodium chloride is formed. So amo na din ina siya through ionic bonding ang nakahimo sang asin. Si sodium nagband sila through ionic bond ni chlorine or ni chloride. So amin na siya na dayon nakahimo na dayon sang sodium chloride. Let's have another example for the lithium oxide. So in order to have a lithium oxide, we should have two or duha ka lithium and then usa ka oxygen. Parehas gid sina sa water, H2O. Duha ka hydrogen usa ka oxygen para maka-create sang water. So for lithium oxide, para siya ma-create, we need two lithiums and one oxygen. So each lithium atom loses an electron to become a positively charged ion 1 plus. Diin man na group na belong si lithium. It belongs to group 1. So meaning iya nagihatag tanan mga negative didto kang oxide or kang oxygen. So meaning nano na lang ang mabilin sa iya na mga sign, plus na lang, di ba? Kung ihatag niya tanan dito negative, plus na lang mabilin sa iya. So amo din nga nakapabuhat sa iya nga plus 1 or 1 plus since nabilong siya sa group 1 and iya gihatag tanan niya mga electron kang oxygen. The oxygen atom gains 2 electrons to become a negatively charged ion 2 minus. So for this one, si oxygen nabilong siya sa group 6, di ba? So si oxygen pila na lang ang iya kinahanglan para mabalance? 2 because 'di ba pila gadto ang kinahanglan para mabalance? 8. So may 6 naman since oxygen belongs to group 6, pila na lang iya kinahanglan? 2. So gishiran siya sang duha ka negative na electron, nano namang nahitabo sa iya? 2 minus. Hain man ma'am, si lithium ma'am kay group 1 man lang paano man siya naka-share sang 2? O ang usa ka lithium ni share sang usa, ang usa lat ka lithium ni share lat sang usa. So making the oxygen balance.